welcome to Graceful Homeschooling. I'm Emmy Grace, isang homeschooling mompreneur na kumikita habang nasa bahay. At ako din ay tumutulong sa mga stay-at-home homeschooling moms at individuals na mag-set up din ng kanilang home-based printing business at kumita rin habang nasa bahay. So today ay meron tayong another project na gagawin at ito yung tinatawag natin na Spring Notebook. Alam nyo yung mga Spring Notebook, hindi ito nawawala sa market hanggat may estudyante, hanggat may mga bata na gagamit ng mga notebooks ay hindi mawawala yan sa market. So ito yung gagawin natin na project for today. Nag-print na ako a while ago nung gagawin natin. Pero mamaya, papakita ko din sa inyo kung paano tayo mag-create ng cover gamit ang Canva. Papakita ko na sa inyo kung ano ba yung mga tools, supplies, mga materials na kailangan natin para makapag-come up tayo with this project. But before that, eto na. Meron ako dito finished product na ang ginamit ko dito ay spring coil. And ito yung ating My Tracing Workpad. So itong My Tracing Workpad, tracing workpad para sa mga, alam niyo, mga preschoolers na natututo pa lang silang magsulat. Pero yung binding technique na ginamit ko dito ay yung spring coil. So, yan yung itsura, but this one is in landscape. Pero ang gagawin natin ngayon ay portrait kasi notebook ang gagawin natin. Now, for the supplies and materials, eto na ang gagamitin natin. Unahin muna natin yung mga papel kasi ito yung, dahil nga papel yung gagawin natin. So, ito yung ginagamit natin na para doon sa cover. So ito, prinint ko na ito kanina dito sa A4 size na double-sided glossy na photo paper. At this one is in 220 GSM. So A4 siya, pero hinati ko yun sa gitna, kaya ang naging size nito ay A5. So yan, yung ginamit natin for the cover. And para naman sa ating inside pages, ito yung inside pages natin. Yan yung sample. So, ito ay lined lang. Tapos, nilagyan ko lang siya ng date tsaka ng number. Para lang din kung halimbawa, importante na lagyan ng date ng mga bata. Yung kanilang mga lesson or lecture, yan. Doon nila lalagay. So, ito yung ginagamit natin for the inside pages. Sorry, wala lang akong stock dito ng A4 size na paper 1 bond paper. Pero yung ginagamit natin dito ay 80 GSM na paper 1 na bond paper. So, ang gagamitin nyo din ay A4 size, tapos hahatiin din yan sa gitna para meron kayong A5 na inside pages. Okay, so yan yung para sa ating inside pages. Of course, hindi mawawala yung para ma-protection na natin yung ating mga cover from fading or kaya naman from scratches at lalong-lalo na sa mga liquid, no? Like tubig, soft drinks, juice, lalo na kasi yung mga notebook, nilalagay natin yan sa ating mga table. So, para ma-protectionan lang yan, ating mga cover, ay gagamit tayo ng cold laminating film or photo top. So, yung cold laminating film, ay hindi na natin yan kinakailangan ng laminating machine kasi ang gagamitin lang natin dyan ay scraper para i-apply itong photo top. Now, nilalagyan lang natin ng photo top yung ating mga cover. Yung mga inside pages, hindi na. Pero, I would really suggest and recommend na mag-apply tayo ng photo top sa ating front and back cover para lang din balanse yung moisture. So, hindi natin magro-roll up or mag-curl yung ating mga cover. Now, para naman i-bind yung ating project dahil ito ay spring notebook, kailangan natin syempre ng spring coil. So, ito yung spring coil natin. Itong spring coil ay, actually, ito ay meron siyang in different sizes. So, meron siyang 10mm, 12mm. Tapos, meron pa yung mga pang maninipis talaga na mga projects. But this time, itong gagamitin ko, 12mm na spring coil because ito ay, ang ginawa ko dito ay 80 pages. So, yan yung gagamitin natin. Now, for the tools, gamit tayo nitong ating scraper. So, I'm gonna use itong ating self-healing mat para lang din ma-make sure ko na pag nag-apply ako ng Photoshop, smooth na rin yung ating surface. And gagamit lang din ako nitong ating spiral binding machine. So, halimbawa, wala kayong spiral binding machine, pwede din kayong gumamit ng 6-hole puncher. So, meron akong mini tutorial about this sa ating Graceful Homeschooling page or Facebook page. I-visit nyo lang yung ating Facebook page. Mag-follow na rin kayo para hindi nyo nami-miss yung mga quick at mini tutorial na nangyayari doon. And also, kung gusto nyo makita kung ano yung review naman nitong ating spiral binding machine, kung sulit ba talaga na mag-invest sa ganitong klaseng binding machine, meron din akong ginawang video
dito sa aking YouTube channel about this spiral binding machine. Okay, now, magdi-design muna tayo ng ating cover sa Canva. So, I'll show you kung paano tayo magdi-design. Okay, so gagawa na tayo ng ating cover para sa ating notebook or spring notebook. Although, meron ako nagawa dyan dito. Pero, punta lang kayo sa canva.com, tapos mag-create lang kayo ng account. So, dun sa canva.com, meron itong free Canva na pwede nyong gamitin. Pwede din kayo makapag-come up with mga iba't ibang klaseng projects kasi meron na kayong mga pwedeng gamitin na mga free templates. But this time, dahil ang gusto natin ay customize yung ating notebook, so i-click lang natin dito sa pinakadulo or pinakagilid, meron kayong makikita dyan na create. So, click nyo lang yan and then it will give you this one. So, create a design. So, pwede kayong mamili dyan sa kung ano man. Pero dahil magko-custom size ako ng aking design, so, click natin yung custom size. Nakalagay na dito, no? Tapos, ang gagamitin natin ngayon ay A4 size na bond paper na naka-portrait siya. Dahil yun yung size ng notebook natin. A5, same lang yun. A5 or A4, parehas lang yan. Itong gagamitin ko, 210 by 297. Tapos, ang pinili ko dito. Tapos, i-click nyo lang yung Create a New Design. So, dyan sa Create New Design, meron kayong makikita dyan na ito na yung ating gagawin na canvas. Pwede kayong pumili ng kung ano man yung gusto nyo na background. So, like for example, ang gusto ko ay floral na, ayan, meron ako dito. Watercolor patterns. And then, click nyo lang yan. And then, dun sa graphics, meron kayong makikita dyan na iba't ibang klaseng mga design ng mga floral. So, say for example, ito, pipiliin natin, i-drag nyo lang dyan, and ito na yung magiging cover natin. But this time, dahil meron akong different na gusto na design, so nag-upload na ako ng image na gagamitin natin. So, click lang, or drag lang natin yan dyan sa ating canvas. And then, paano natin siya i-resize? So, meron kayong makikita dyan, ayan, na mga ganito. Pwede nyo yung lakihan, ida-drag nyo lang yan so kung ano yung desired na size na gusto nyo for your cover. So, now, lalagyan naman natin ito ng text. So, ang gagawin ko lang dito ay, kiklik ko lang yung dito sa gilid yung text. And, meron kayong makikita dyan na iba't ibang klaseng mga preset na mga text. So, pwede kayong pumili kung ano man yung gusto nyo dyan. Pero this time, ito yung pinili ko para dun sa ating sample. Drag mo lang yan sa kung saan mo gustong ilagay yung text mo or yung name mo. And then, click mo lang yan. Then, palitan mo siya ng name or ng text na gusto mong ilagay. So, pwede natin tong i-resize ng mas malaki. Depende sa kung ano yung gusto mong size ng text mo or ng name mo. Yan. So, ito na yung ating pinaka-front cover. Ang gagawin naman natin ay ating back cover. So, i-duplicate lang natin itong page na to. So, meron ka dyang makikita sa taas na duplicate page. I-click mo lang yan. And then, it will give you a duplicate page nung ginawa mo doon sa una. Pwede mong tanggalin yung name dito or yung text. And then, ang ginagawa ko talaga pagka sa back cover ay medyo binabrighten ko or nilalighten ko yung color. So, pwede namang hindi. Depende sa preference nyo na yon. So, ang gagawin ko lang ay i-double click or i-click ko lang itong image natin. And then, meron kayo dyan makikita na edit, background remover, eraser, colors, flip. Yan, animate position. Ang i-click natin dito ay yung transparency. So, dyan sa transparency, the more na binababaan mo yung transparency, nawawala or nabubura yung image. So, pwede nyo paglaruan kung ano yung gusto nyo. So, ako, this time, 65 ang gagamitin ko. So, makita nyo na mas matingkad yung kulay ng ating front cover sa ating back cover. Now, pwede nyo din kayong gumawa or maglagay ng QR code dito sa ating back cover. So, saan natin makikita yan? Diyan sa ating apps. And then, hanapin nyo lang dito yung QR code. So, meron kayong makikita dyan na Gen QR or QR code with logo. So, pwede nyo i-click yung Generate QR. Then, punta kayo doon sa page nyo.
i-copy nyo lang yan and then i-paste nyo lang dito yan sa enter content and then mag-generate na yan ng inyong QR code. So, pwede nyo, ang gawin, i-fill nyo lang. So, makikita nyo na iba-iba. Makikita nyo na nag-iiba-iba siya. Tapos, pwede din naman na ibang color. Depende sa kung ano yung design ninyo. So, makikita nyo yan na nag-iiba yung color niya. So, piliin nyo lang kung ano yung desired ninyo na QR code. And then, i-add nyo lang yung design or yung QR code dyan sa inyong cover. So, pwede nyo ding liitan yan. Tapos, make sure lang ha na nandyan siya sa pinaka-margin niya para lang din ma-make sure natin na hindi natin siya makakat. So, pwedeng ilagay nyo dyan. Tapos, pwede din na maglagay tayo ng ating logo. So, meron ako na-upload na logo ng Graceful Homeschooling. Ayan. So, pwedeng ito ang gagamitin natin na logo. Tapos, kakulay din halos. Tapos, didikit ko lang siya dyan sa QR code natin. So, yan na yung ating cover. Tapos, isa-save lang natin ito in PDF copy. And then, ipiprint natin ito sa A5 size na photo paper. Okay, so since natapos na tayo sa pagdidesign sa Canva, let's now proceed dito naman sa pag-assemble ng ating spring notebook. Okay, so since itong ating project ay in A5 size, so kailangan natin na yung ating cold laminating film ay gagawin din natin siyang A5 size. So marami kayo actually makikita na iba't ibang klaseng mga texture ng mga cold laminating film. So, depende sa kung ano yung gusto nyo na laminating film. Usually, yung mga journals, ang ginagawa ko or ginagamit ko ay yung leather na cold laminating film. Tapos, yung iba naman ay, yung bawa yung mga learning materials, ang ginagamit ko naman doon ay mga matte na cold laminating film. Okay, so pwede mo yung itupi, tapos gagamit lang tayo ng gunting para gupitin natin itong ating cold laminating film. So, gupitin lang natin yan. Okay, so I'm not sure kung nakikita nyo yung mga glittery effect dyan, pero pagka sa project nyo talaga, makikita nyo na may glittery effect. Okay, so now kunin natin yung ating cover, and then mag-a-apply lang tayo ng ating phototap. So, yung phototap ay para itong self-adhesive na cover or plastic. So, ganyan ang itsura niyan. So, madikit ito. So, ang ginagawa kong technique dito ay maglalagay lang ako ng, or magfo-fold lang ako ng maliit. And then, ang gagawin ko dito, iyan yung ilalagay ko ngayon dun sa ating cover. So, hindi ko pinipeel off right away kasi pag magdikit-dikit na yan dito sa ating cover, hindi na natin siya pwedeng tanggalin. So, yun yung usual nagiging problem, nagkakaroon ng mga parang crumpled, or nagkakaroon ng mga bubbles. So, didikit lang natin itong ating cold laminating film. So, pag in-apply natin yan, pwede tayong maglagay lang ng konting space kasi medyo malaki pa din yung size ng ating phototap kahit na A4 size siya. So, mas malaki pa rin yung size niya kaysa doon sa A4 size na photo paper. So, gamit lang tayo ng scraper. Tapos, dahan-dahan lang natin itong ipipeel off para maiwasan natin yung bubbles or kaya masira yung ating laminating film. Tapos, mag-apply lang din tayo sa likod para lang din ma-make sure natin na tama or balanse yung moisture. Kasi nga, may tendency talaga na mag-curl up yung ating cover kung hindi natin din lalagyan yung pinaka-back cover natin. So, para sa ating back cover, ang ginawa ko lang, mas parang yung transparency niya, binabaan ko lang. So, para lang din, makita nyo yung difference. So, binabaan ko yung transparency niya para at least alam ko lang na ito yung pang back natin. Okay,
So, meron kayong makikita na mga sobra-sobra dyan. Ika-cut lang natin yan gamit ang scissors natin para hindi siya didikit doon sa ating inside pages. So, nalagyan na natin yan ng photo tab. Ngayon, ang gagawin naman natin ay magpa-punch tayo sa ating inside pages ng mga holes. Okay, so you can use itong ating 6-hole puncher. So, pwede nyo yung gamitin. Meron akong ilalagay na clip dyan para lang makita nyo kung paano siya pwedeng gamitin. But, for today, ang gagamitin na natin ay itong ating spiral binding machine. So, kung mapapansin nyo, itong ating spiral binding machine ay meron itong mga pins dito. Yan. So, pwede mo yung i-pull, tapos pwede mo rin siyang i-push. Now, ano ba ang use nitong mga pins na to? So, halimbawa, meron kang customized size na project. So, pwede mong i-customize. So, hindi lang siya pang A5, hindi lang din siya pang A4. Kasi, kahit anong sizes, pwede mo ma-customize kung saan yung butas na mangyari doon sa project mo. So, yan. Mas gusto ko yung merong adjustable pins kasi nga, pwede ako mag-customize ng iba't ibang klaseng sizes ng project. So, for this, ay sukatin lang muna natin ito, ating papel dito sa ating spiral binding machine. So, meron ka ditong pwedeng i-adjust na knob, and then tansyahin mo lang siya, igitna mo lang siya, tapos pwede mo na siyang higpitan dito para ito na yung reference mo kung saan nilalagay na lahat ng mga ipapunch mo na paper. But for now, ang ipupull ko lang ito para itong pinaka nandito sa edge na butas ay hindi siya magpapunch or hindi mabubutasan kasi medyo malapit na siya sa edge, kaya ang gusto ko medyo malayo sa edge ng paper yung ating punch, kaya ipull lang natin yung pins para hindi mabutasan yung papel natin. So, try na natin ito dito sa ating single page bago tayo mag-mass na punching. So, yan. Ganito ang itsura pagka na-punch natin siya. So, kapag hindi ko pinul yung ating adjustable pin, sobrang lapit ng butas niyan doon sa pinaka-edge ng ating paper. So now, mag-mass punch na tayo ng ating notebook. Okay, natapos ko nang i-punch itong lahat ng ating notebook or pages ng notebook, including the cover. So ngayon, ang gagawin natin ay spring naman natin ito. So lalagay lang natin yung spring here sa ating project. Ganyan lang ang gagawin. Iikot mo lang talaga yung spring coil dito sa mga holes natin na ginawa sa ating project. Yan. So, ang ginagawa ko ngayon, pagka tapos na ako na ilagay yung spring coil dito, dodoblehin ko lang siya. So, isa pa ulit ikot. Yan. So, makikita nyo na nagdodouble yung ating spring coil dyan. So, ang gagawin lang natin dito ay i-fold lang natin. So, parang i-fold natin siya somewhat. Pwede kayong gumamit din ng pliers or kahit na anong pwede nyong gamitin para ma-fold natin siya para hindi naman masaktan yung mga bata kapag ginamit nila itong ating notebook. So, same din yan dito sa kabilang dulo. So, ang gagawin ko lang din ay gugupitin ko lang yan. And then, dodoblehin ko lang din yung pagkaka-spring dito. And then, same din yan. I-fold lang din natin yan dito sa dulo. So, yan. Para hindi na din matatanggal yung spring natin.
So, natapos na natin yung ating spring notebook. And ito na ang itsura niya. Alam nyo, hindi nabibigyan ng justice ng camera, no? Yung itsura talaga niya, sa personal, sobrang ganda niya. Lalo na ngayon, na ang nilagay natin na cold laminating film ay yung glitter. Lumutang talaga yung design ng ating cover para dito sa ating notebook. And ito naman, pag inopen natin yan, ganito ang itsura niyan. So, lined notebook siya. Pwede nang gamitin ng mga bata, ng mga anak natin. Pwede din natin gawing negosyo itong mga spring notebook. So, ginawa lang natin yan ngayon dito sa ating bahay and pwede nyo na din talagang simulan itong negosyo na to or yung notebook making business sa inyong mga bahay. Now, if you're interested or if you want to go deeper dito sa paano ba tayo magsiset up ng ating home-based printing business, paano ba natin sisimulan yung ating notebook making business, ano ba yung mga tools na kailangan natin, paano ba natin to ibebenta, I would like to invite you to my signature course. Ito yung tinatawag natin na Papers to Profits, wherein tutulungan ko kayo at tuturuan ko kayo na mag-set up ng inyong home-based printing business. But not only that, hindi lang mag-set up, pero sasabihin ko din sa inyo lahat ng mga supplies, mga tools, equipment na kailangan nyo para makapagsimula kayo ng home-based printing business. At meron din kayong access sa ating exclusive student community, wherein pwede kayo talagang ma-encourage, ma-inspire sa mga stories ng mga students na ngayon ay kumikita na habang nasa bahay. Now, kung ang problema nyo naman, wala kaming printing equipment, anong gagawin namin? Pwede pa rin kayong makapag-produce ng physical products because you will have an access to our partner printer wherein sila ang magpo-produce ng mga physical products. Kayo naman ang magbebenta nito in the market. At alam nyo ba na hindi lang din doon natatapos? Tutulungan din namin kayo at tuturuan kung paano kayo maglo-launch ng inyong mga products, ano ba yung mga captions, mga posts na kinakailangan nyo para makapagbenta at makapag-market kayo ng inyong mga paper products. So if you want to go deeper to that, ilalagay ko yung link, enrollment link natin down in the description box or you can visit gracefulhomeschooling.com. So thank you so much for joining me today, and I hope na na-encourage ko kayo na kahit nasa bahay ay pwede pa rin tayong kumita. And don't forget to subscribe. I-click nyo lang yung subscribe button at i-turn on yung notification bell para hindi nyo nami-miss yung mga ganitong content here in my channel. Thank you so much, and I hope that I'll see you again on my next one. God bless everyone, and I will see you around. Bye!